Susan, medyo kinakabahan. Kung narinig ko nga po, Ma'am Susan, mga pagkain, minekos-mekos, pinagsama-sama, at kung ano-anong napaka-unique na pagkakaluto ang ating matitikman ngayong araw. Masarap yan. Pero masarap for sure, Ma'am Susan. Pero ito po, hindi lang food trip ang hatid natin sa mga ka-wonder natin. Instead, isasama namin kayo sa mundo ng Wonderland. Stell, agree ka ba? Agree po ako, Ma'am Susan, dahil bukod po sa napakasarap ng mga putahing ipapakita namin sa inyo, may mga alamat din kami na ikikwento para sa inyo ngayong araw. Ang kuliglig, may alamat. Sa isang kaharian, masayang naninirahan ang prinsipe na si Prinsipe Kulig. Tuwing may pagdiriwang sa kanilang lugar, masayang nakikiisa, sumasayaw at nagtatanghal ang prinsipe kasama ang kanyang kasintahan na si Ligaya. Ngunit, sa paglipas ng panahon, napapansin ng Prinsipe Kulig na tila ba mas hinahanap at nasisihan ng mga panauhin pati nuyod ang lahat ng palasyo malapit o malayo man maging sa kagubatan, umaasa na makikita itong nakatanaw sa mga paborito niyang bulaklak. Sa paghahanap ni Prinsipe Kulig, lagi siyang nag-aalay ng tugtugin sa pagbabakasakaling marinig ni Ligaya. Ligaya, aking sinunod na gabi, naririnig pa rin ng mga taga roon ang tugtugin na tinutugtog ni Prinsipe bago mawala. Ang kwento sa kaharian, marahil ay isinumpa ng Prinsipe ang sarili na maging isang nilalang na gabi-gabing naghahanap kay Ligaya. At sa tuwing naririnig naman ito ng reyna sa gabi, palagi itong umiiyak at sinasabing, "Si Kulig iyon, si Kulig." At sa pagtagal ng panahon ay naging Kuliglig. Nako, si Prince. Ano ba to? Yung Kuliglig, ang laki po. Abangan yan sa pagbabalik ng I Wonder. Teka, Stel, parang ang layo mo sa akin, ha? Uy, uy, uy. Nagulat ako. Alam mo lang, Stel, ito muna ang super warm ang harapin natin. Ladies first po. Hawakan ko na po siya. Ayan, thank you po. Nice experience, life-changing. Sabay po tayo, Miss Susan. 1, 2, 3, go. Pero ano po text nyo na malambot? Glass. Malansa. Hindi naman po. Parang super warm. Sabi nila, high protein po tayo sa sabi. Sa mga nag-iigog na mga katawan. Ay! Hindi na po ngayon. Nagpalit na po, change career na po ako. Hindi na po ako nag-rebuild ng katawan ko. High protein glass. High protein. Dancer po ako dito. Dancer po tsaka host na. So, meron po yan? Doon na lang po yan. Naku, Stel, simulan na nga natin ang pagluluto bago pa sila makawalang lahat. Ang recipe natin today, ano buhay mo? Habang nagluluto tayo ng kwento ka. Kumusta buhay mo, no? Di ba po kasi? SB9. Dati po akong kuliglig. Hindi, dati po nung di po pa ako normal student po. Normal student. Okay, so ikaw is normal student, di ba? Opo. Tapos nagtuturo din po ako ng mga sayaw po. Sa mga bata po sa special school. Yung pagkabuo nga ng SB9, din, paano yung simula yun? Audition po. Sa audition, tapos nagsama-sama kayo? Opo. Ang galing ah. Okay, tapos ngayon, nung nagte-training kayo, gaano katagal yung mga training na ginagawa niyo? Rehearsal, mga ganyan. Yung rehearsal po, everyday. Every day. Opo. Tapos, Ang bango. Ilang years? ilang years? 3 years. Mm. Tapos, noong 2018 po, yun, nag-debut po kami as SB19 na pala. Mahirap ba nung nagsisimula pa yung grupo niyo? May mga natanggap ba kayo mga pambabatikos, pambabash, ganyan? Opo, madami. Like, anong sabi? Siyempre po dito sa atin sa Pilipinas, may mga bagay na hindi agad natin kaya i-accept, i-adapt, lalo na kung bago sa atin. Mga bagay na kailangan mo pang i-explain para mas lalong maintindihan, lalo na sa mga baguhan. Kasi sabi ko nga po, mahirap po baguhin ang nakasanayan. Ang maganda po ngayon sa generation po natin ngayon,
marami na yung mga taong mas nakaka-appreciate kung ano po yung bago. So ngayon wala na. Meron pa rin po, pero siyempre hindi naman na po natin isipin. Kasi hindi na po mahalaga yung gano'n. We focus on ano, yun Mas mahalaga po sa atin mga yung good things at kung ano yung mga, as long as tama ang Masaya yun. ginagawa nyo. Masaya. Tsaka, Masaya. sa dami naman po nang nagsasabi ng positive feedback. Hindi Yes. lang po yung mga may mas sinasabi Yan. hindi maganda. So, bakit mo pa papatulan? Eh ngayon, kumusta mo yung personal life, ang yung love life? May girlfriend na si Steph? Wala po. Wala ba? Priority mo lang. Family. Hindi ang career. Siyempre, alam mo naman. Pero siyempre magtatampo yung 18 pag sinabi ko wala. So, meron po yung 18. Ano, 18? Opo, yung Ano, siyempre ngayon, focus ka muna sa career. Opo, focus po ako sa ganito. Sa ganito pa, pero yung pagkain ko, hindi po ako makapag-focus. Dry na, parang tuyo na to. Crunchy adobo na to. Ready na tingnan style. Ganito. Kakayanin kaya na. So safe mo natin tingnan. Wow! And smells good. Excited na po ako para sa inyo ni Susan. Ito yung adobo natin, maliklik. At ito naman style ang pritong super world. Pero bago kami, pipili muna kami ng ibang tip. Parang nga lang siyang hangin. Lasa siyang balat ng mani. And for the moment of truth, kakayanin ba namin ang adobong puliglig? Ang lalaki kasi. Parang hindi ko kaya talaga to. Para lasa adobo. Yeah! Galing mo, Susan. Galing. At yan ako, ang adobong kuliglig at pritong super warm. Yes! Yes! Woo! Woo! Malabo pa yan. Pansit na may ketchup yan. Ang susunod naming titikman ni Stel. Kung may malapit pong handaan sa inyo, Try niyo po. pumunta na po kayo ngayon sa kapitbahay niyo at haluan niyo po ng ketchup ang pansit nila. Susunod na yan sa I Wonder. Gamitin. Tingin ko ito yung banana ketchup kasi matamis na. Opo. Kaya ang tomato ketchup. Maasin talaga. Tingnan natin kung mauubos natin to. Stel? Naintindihan ko na po kung bakit ketchup. Bakit? Ito po yung alternative ng kalamansi. Kasi may asin po talaga siya, yung ketchup, na papaano. Pero alam mo, ako pag kumakain ng pansit, lagi may ketchup, may kalamansi. Pero hindi siya weird. Actually, masarap siya. Medyo naninibago lang po sa umpisa kasi unang malalasahan yung ketchup po. Oo, yung ketchup. Pero sa dulo, parang pansit pa rin naman po. Oo, pansit pa rin naman. Hindi naman kasi masyadong matapang yung lasa ng ketchup. I'm sure yung mga ka-wonder po natin ay curious sa lasa. Kaya naman, kung may malapit pong handaan sa inyo, Try niyo po. pumunta na po kayo ngayon sa kapitbahay niyo at haluan niyo po ng ketchup ang pansit nila. Dahil sa may mga birthday yan. Tapos lagyan niyo ng ketchup. Diba? Then ikaw, nirate mo ng 1 to 10. 10 yung ayos. Kasi pansit po siya. 9. Plus the ketchup, 10. Kayo po. 10 din. Si Stel, hindi lang sa dancing kakasa. Sandali. Aking hahabol ang aking nilatang pagkain na naibiro. Jirin sa aktingan. Sagutin. Sa aming lugar, ang pansit. Sa magbabalik ng I Wonder. Si Stel, speaking of pansit, ano ba Stel, may alamat din ng pansit. Isang araw, Ang aking nilutang pagkain na naibiro. Ihahain ko sa inyo ang pambato sa aming lugar, ang pansit. Saan mo magawa ang pansit na yan? Simpleng lutuin lamang po ito ng mga magsasaka sa aming lugar. Gawa sa minasang harina, pinakuluan, at paglabas sa kawali ay lalagyan na ng mga gulay. pagkatikim ng emperor sa ikatlong putahe, biglang tumulo ang luha nito at naalala ang kanyang pagkabata noong simple pa lamang ang kanilang buhay. Masarap itong pansit. Pero paano mo matatapakan ang inihain ng dalawang kain ng kusinero? Ang sabi niyo po, putahing makakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Ang naunang putahe, hindi makakarating sa pinto at gayon din ang ginito ang pato.
Ngunit ang haba ng mga hibla ng aking pansit ay kayang makarating kahit sa kabilang bayan pa yan. Namangha ang emperor sa lasa at galing ng ikatlong kusinero, kaya ang kanyang itinanghal na panalo, Ikaw at ang pansit, ang aking itinatanghal na panalo. mula noon malayo na ang narating ng putahing ito at nagkaroon ng iba't ibang bersyon sa Europa at Asya. Ito ang tinatawag natin ngayon na pampahaba ng buhay, pansit. Ay, pag may mga tanong si Juan, bibigyan natin ng kasagutan, pero Yes po. Nakakatuwa rin po talaga makarinig ng mga kwentong masasabi kong galing talaga sa ating sarili natin, sa bansa natin. Meron pa palang maraming alamat ang mga kinakain natin at kahit sa mga paborito kong kainin, may kwento pala sa likod nun. Totoo man o produkto lang ng ating malilikot na imahinasyon, pinagigiliwan pa rin ito hanggang ngayon. sana nabusog namin kayo may gabing din ng mga pagkain aming inihain, kundi pati sa mga kwentong nasa likod nito. Kaya mga commander, kung may mga tanong kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iWonderBTV at gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At syempre, follow nyo rin po ang social media account ng iWonders sa Instagram, TikTok, Facebook at Twitter para updated kayo sa mga kwento ni Juan. Ako naman po si Stel. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!